Sa video na ito, ihahatid ko sa inyo ang nakakakilabot na kwento ni Kuya Ray, isang karanasang hindi niya malilimutan. Mula sa mga matang nagmamasid sa kadiliman hanggang sa misteryosong pagkawala ng kanyang kaibigan, ang mga pangyayaring ito ay magpapatayo ng balahibo ninyo. Sa isang liblib na bayan sa probinsya, nagsimula ang lahat ng isang gabi. May nakita siyang mga matang nagmamasid sa kanya mula sa kagubatan. At sa kanilang pag-akyat sa bundok, isang hindi maipaliwanag na puwersa ang humila sa kanyang kaibigan papunta sa kawalan. Isang karanasang hindi niya malilimutan at hindi maipaliwanag. May alam akong kwento na sigurado akong magugustuhan ng mga nakikinig sa channel na ito. Kwento ito ng isang kakilala ko na minsan kong nakasama sa trabaho. Si Kuya Ray. Minsan ko siyang nakasama sa isang construction project sa probinsya. Siya yung main contractor at ako naman yung assistant niya. Habang nagkakape, nagkukwentuhan kami at nabanggit niya na natutuwa siya sa mga horror stories na pinapakinggan niya sa YouTube. Kaya naman, naisip ko na baka gusto niyang i-share yung kwento niya. At yun na nga, sabi niya, may kwento raw siya na nangyari sa kanya nung bata pa siya. Ganito yung kwento ni Kuya Ray. Noong bata pa ako, nakatira kami sa isang liblib na bayan sa probinsya. Yung bahay namin ay gawa sa kawayan at mga kahoy na pinatibay ng mga bato at semento. Malapit lang yung bahay namin sa kagubatan. Kaya naman palaging may mga hayop na napapadpad sa amin. Buti na lang at may alaga kaming aso na palaging nagbibigay ng babala sa amin kapag may panganib na paparating. Noong mga panahon na yon, wala pang kuryente sa lugar namin, kaya kapag gabi na, ay mga gasera lang ang gamit namin. Kapag natutulog kami, ay may nakasinding gasera sa kwarto ng mga magulang ko. Sa kwarto namin ng mga kapatid ko, ay wala. Dahil sabi ni nanay, ay baka raw matumba namin at masunog pa yung bahay. Kaya kapag natutulog kami, ay madilim talaga. Noong una ay natatakot ako. Pero nasanay din naman ako. Nung mga 10 years old ako, ay may nangyari na talagang nagpatakot sa akin sa kagubatan. May isang gabi na nagising ako dahil naririnig ko yung tahol ng aso namin. Nagtataka ako dahil parang malapit lang sa bintana namin yung aso. Dahan-dahan akong bumangon at sumilip sa bintana. Nakita ko yung aso namin na nakatayo sa harap ng bintana. Nakatingala siya at tumatahol sa direksyon ko. Nakatingin siya sa akin. Nagtataka ako noon dahil hindi naman ako takot sa aso namin. Tapos napansin ko na nakatingin siya sa likod ko. Parang may kinakatakutan siya na nasa likod ko. Napalingon ako pero wala naman akong nakita. Paglingon ko ulit sa aso namin, ay nakita ko yung dalawang mata na nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung anong hayop yon, pero alam ko na nasa kagubatan yon. Dahil hindi ko na makita yung katawan niya, yung mga mata lang na kumikislap dahil sa gasera na nasa kwarto ng mga magulang ko. Tumakbo ako papunta sa kwarto nila tatay at sinabi ko yung nakita ko. Agad naman sumugod si tatay pero wala na yung mga mata. Simula noon ay natakot na ako sa kagubatan. Nung medyo malaki na ako, ay lumuwas ako sa Maynila para magtrabaho. Halos 5 taon din akong hindi nakauwi sa amin. Noong makauwi ako, ay may sasakyan na ako. Habang binabaybay ko yung daan papunta sa amin, ay napansin ko na sobrang kapal ng fog. Hindi ko na makita yung unahan ng sasakyan ko. Kaya binagalan ko yung takbo ko. Habang nagmamaneho, ay bigla kong naisip yung nangyari sa akin noon. Parang may nakatingin sa akin. Parang may mga mata na nagmamasid sa akin. Hindi ko na napigilan yung sarili ko. Binilisan ko yung takbo at nagdasal na makarating agad sa amin. Nung makauwi ako ay sinabi ko kay tatay yung nangyari. Sabi niya, may multo raw talaga sa lugar namin. Maraming kwento si Kuya Ray tungkol sa mga kababalaghan na naranasan niya. Sabi ko nga sa kanya,
ay baka pwede niyang i-share lahat yun sa channel na ito. Ang dami niyang kwento na talagang nakakatakot. Pero yung isa sa pinakatumatak sa akin ay yung kwento niya tungkol sa mga halaman nila na namatay ng sabay-sabay. Yung mga magulang ni Kuya Ray ay mga mahilig sa halaman. Sabi niya, yung buong bakuran nila ay puro halaman. Halos wala na raw mapaglagyan dahil sa dami ng mga ito. Isang araw, nagising na lang sila na lahat ng halaman ay nalanta. Yung mga dahon ay parang naluto sa sobrang init. Pero ang nakakapagtaka ay hindi naman mainit yung panahon. Nagtaka yung mga magulang ni Kuya Ray dahil hindi nila maipaliwanag kung ano ang nangyari sa mga halaman nila. Sabi ni Kuya Ray, naaalala niya na may nabasa siyang article sa internet na nagsasabing kapag may malapit na pagsabog ng bulkan, ay nagkakaroon ng pagbabago sa temperature ng lupa. Kaya naman naapektuhan yung mga halaman. Pero wala naman daw malapit na bulkan sa kanila, kaya hindi rin pwedeng yun ang dahilan. Sa dami ng mga karanasan ni Kuya Ray sa mga kababalaghan, ay parang hindi na siya naniniwala sa mga ito. Lagi siyang may paliwanag na nakabase sa siyensya. Pero may isang insidente na nangyari sa kanya na hindi niya maipaliwanag. Sabi niya, yun lang ang tanging karanasan niya na hindi niya maipaliwanag. Yung karanasan na yon ay nangyari sa bundok kung saan nila nakita yung mga matang nakatingin sa kanila. Aakyat sila noon ng bundok para mangaso, kasama niya yung kaibigan niyang si Mark. Habang naglalakad sila, ay napansin ni Kuya Ray na parang may sumusunod sa kanila. Pero hindi niya ito pinansin. Maya-maya ay narinig niya na sumigaw si Mark. Paglingon niya ay nakita niya na hinihila si Mark papunta sa kagubatan. Hindi niya makita kung sino o ano ang humihila kay Mark. Pero kitang-kita niya na nasa lupa na yung katawan ni Mark at pilit na kumakapit sa mga ugat ng puno para hindi siya mahila. Pero napakabilis ng pangyayari. Bago pa man siya makalapit ay nawala na si Mark sa paningin niya. Sinundan niya ito pero hindi niya na nakita pa si Mark. Halos isang buwan bago nila natagpuan ang katawan ni Mark. Nasa isang kuweba ito at halos kalansay na. Sabi ni Kuya Ray, yun ang tanging karanasan niya na hindi niya maipaliwanag. Dahil sa karanasan na yon ay natutunan ni Kuya Ray na tanggapin na lang ang mga kababalaghan na nangyayari sa paligid niya. Sabi niya, hindi naman daw masama na maniwala sa mga multo. Ang mahalaga ay hindi ito makakaapekto sa buhay natin. Sa dilim ng kagubatan, natutunan ni Kuya Ray na may mga bagay na hindi maipaliwanag ng siyensya. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Like, subscribe, at kita-kits sa susunod na kwento. Tandaan, baka may matang nagmamasid sa iyo ngayon.